Good day mga ka-uncle, welcome back na naman sa ating YouTube channel, Phoenix PCP Airgun Philippines. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe na ating channel mga ka-uncles, please subscribe na lang at pakiclick yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. So ngayon may nagpapasimbol sa atin ng isang unit, isang Cobalt receiver. Ayan, so bubuksan natin para makita nyo ano yung itsura ng isang Cobalt receiver mga ka-uncles. May ginawa na tayong video nito. Check nyo lang yung previous videos natin. So ito yung bagong design ng Cobalt receiver natin. Is upgraded na yung kanyang design. So ipakita natin kung ano yung maging upgrade sa first batch. Ngayon sa sunod batch, sa second batch natin na receiver. Yung mga upgrade nito, yung gauge is nilipat na natin dyan sa gilid. So yung unang design natin nandito sa baba. Tapos medyo mahirap ikabit yung kanyang bipod. Tapos ang kanyang power adjuster yan, may mga butas na siya para mas madali siyang i-adjust. Kasi mahirap siya dukutin, kaya gamitan mo pa ng long nose plier. Kaya may mga butas na siya. Yan yung ating upgrade ng ating Cobalt receiver. So ito pala is isang tactical dual type receiver. Pwede siyang tactical, pwedeng gawing pang bootstock. Pag gusto mong gawing pang bootstock, tanggalin lang itong kanyang trigger guard. Natatanggal ito mga ka-uncles. Tapos itong kanyang tactical adapter. Yan, Cobalt receiver powered or designed by AMD PCP and Phoenix Airguns. Yan, tapos yung swing niya may stopper na. Yan, yung stopper, tapos naka-o-ring type. Tapos clip type siya mga ka-uncles. Kaya yung barrel mo, kung minsan kasi yung supply ng barrel ng isang supplier, hindi saktong-sakto 16mm outside diameter, minsan 16.1, 16.2. Kaya minsan naging 16.2, kailangan mo pang bawasan o lihaan yung barrel. Ito kasi clip type, yung size niya 16.1, 16.2, pwede siya mga ka-uncles. So adjustable power pa din. Adjustable power, adjustable din ang kanyang trigger pull. Mas malaki na din ang kanyang plano mga ka-uncles. Yan, kaya ganda. So request ni sir, nag-down siya ng kalahati nito, 50%. Ikakabit natin yung barrel is AC barrel. AC barrel yung kakabit ni sir. Tapos silencer, Taiwan regulator, tapos yung tangke, ganun pa rin, all safe. Yan, recommended na tangke, pang carbon fiber. All safe yan. Maganda pagkagawa, makintab. Medyo may kamahalan nga lang yung all safe. Kumpara mo naman sa iba. Ito kasi mas makapal siya. Yan, kita mo naman yung kanyang pagkagawa makapal. Subok na to sa mga carbon fiber tanks. Meron namang mamurahin sa online, Lazada. Kaso, yun nga lang, may mga lubak-lubak siya. Kaya, huwag ko kung paano ginawa yun. Lubak lang ito kasi napakakintab, napakakinis pagkagawa. So all safe mga ka-uncles. 0.42 liters, 42 liters, tapos ito Python buttstock bipod. So ibubuo natin ito mga ka-uncles. So wag na kayo mag-how-much, please see description below. Nandun yung link ng blue shop at orange shop natin. Check out nyo lang. Kaso may kamahalan nga lang kapag doon kayo mag-order. Kung gusto mas makamura, direct message sa ating Facebook page o kaya kay Chuy Allison mga ka-uncles. So bubuo natin. Ito pala, may binubuo pala tayo. Hindi pa natin natapos. Yan, isang Phoenix 4 na naka-woods. Laminated wood stock. Medyo may kamahalan nga lang to. Wood stock pa lang, mahal na. Ito optional naman to kung gusto may kabit o hindi. Itong kanyang extra after railings, pwede naman itong tatanggalin. Mas pogi kasi kung may ganito. Yan. Maganda nito mga ka-uncles. Laminated. Maganda pag-agawa ng kanyang buttstock. Yan yung kabilang side. Red ash gray. Yan, naka-AC barrel din. Yan, hindi siya budget meal mga ka-uncles, may kamahalan. Yung one stock pa lang. Ito, market price nito, gawa na sa 17,000. Ito pa lang, may kamahalan nga lang to. Ito yung nagpapamahal sa kanya.
Tapos naka Alsef din 0.5 liters easy barrel sa Taiwan regulator. So hindi pa natin natapos to. Sabi ni sir, ano pa daw, sunod na buwan yung sunod na sahod niya, yung kalahati. So nabuo na natin, kargahan na lang ng hangin, leak test. Yung unang ginawa natin nito, yung naman, yung black tapos as gray black na laminated wood stock. Nasold natin, dito na videohan. Ganda ang kanyang wood stock. So ngayon ako, ibubuo natin, simulan na natin mga ka-uncles. So ibubuo na natin, kabit natin ang Taiwan regulator. So tanggalin mo natin tong knock-off pin, tapos nilagyan natin to ng additional o-ring dito. Although magsisil na to sa unang o-ring, sakaling bumigay man, mayroon pa dito isa. Maganda kasi kung yung receiver mo nakasilyo sa dito sa una. Kasi kung dito lang nakasilyo yung nakadesign yung receiver mo para sa silyo lang, para dito lang siya nagsisil. Katagalan kasi dito nagpapasukan ng moisture, nagpapowderize to, nagkakaroon ng corrosion. Kahit aluminum yan. Tapos minsan matigas na tanggalin. Hindi kaya natatanggal mo, nasisira na yung thread dito. Kaya kaganda natin ang receiver, isang cobalt receiver o Phoenix receiver yan. Ayan, lapat yan dito. Meron siyang seat sa yung o-ring para dito. Hindi lang siya dito. Dito din. So tanggalin natin to, kanyang knock-off pin. Sa pagtanggal, ganun pa rin. Napakita natin sa unang video natin. So ulitin na naman natin mga ka-uncles. Para para sa mga hindi nakapanood sa mga unang video natin, ito yung nakikita nyo pa rin kung paano tanggalin. So dandahan lang, katulugan nyo lang, huwag nyo lang i-full na tanggal. Kasi kung malaglag yan, tapos mahulog, hindi nyo alam kung saan napunta. Wala kayong ipamalit. Tapos dandahan lang din sa pagtanggal ng disc. Baka maya matanggal yung disc tapos mabaliktad, hindi nyo alam yung arrangement. Magbabago na yung output pressure nyo. Yan, alog-alogin nyo lang yan. Yan, tapos ito pwede na tanggalin. Tapos pagtanggal, pwede nyo lang ibalik. Kasi yan, knock-off pin, kahit anong karga ka na sa tangke mo, hindi lalabas yung hangin mo. Kasi wala namang magtutulak sa knock-off pin. Tapos ibalik yun hand-tight lang. Di mo kailangan masyadong higpitan. Tapos dito rin hand-tight lang din. Ayan. Kabit na natin sa ating receiver. Maganda kung meron kang silicone oil. Ayan, lalagyan ng oil para dudula siya. Yan, maramdaman mo naman kung nakasil yung lumalapat yung o-ring sa loob. May siya, may parang sumasabit. Yan, kaya yun, lumalapat yung o-ring doon. Tapos dito pa, bali naging dalawa yung o-ring mo. Ayan. Tapos ating kabit ang kanyang tangke. Alsafe 0. Ayan yung tangke, 0.42 liters. Maganda to. Test pressure nito is 4,500 PSI. Tapos service pressure 3,000. So ganun pa rin, kahit 3,000 yung service pressure, recommended natin 2.7 lang. Kasi sakaling bumigay yung o-ring sa regulator mo, tapos magiging equal yung input saka output, tapos yung bursting disc mo 3,000 lang, bibigay yung output bursting disc mo. Tapos ngayon bibili ka pa, mag-order ka pa, matagalan pa bago mo magamit yung unit. Kaya kagandahan, hanggang 2.7 lang. Kasi nangyari na sa akin yan, yung capacity ng tangke ko is service pressure 3,500. Kinalagaan ko ngayon 3,500. Yung carbon fiber tank ko dati. 3,000 nga lang ata yun. Tapos bumigay siguro yung o-ring sa loob ng regulator. Naging equal yung input ko sa output. Nangyari, naging 3,000 dito, 3,000 din dito sa gauge. So ngayon, yan hanggang 3,000 lang. Bumigay, nasumilit yung hangin, ubos yung hangin. So ngayon, order pa ako.
order ako, ilang araw pa, isang linggo pa dumating. Kaya matagal ko bago nagamit yung unit ko. Kaya practice natin mga ka-angkors, hanggang 2.7 lang yung tangke natin. Tapos wag yung palitan ng mas mataas na capacity. O ba kasi pinapalitan ng 5,000 dito, napakadelikado. Sakaling nagpa-pump ka, hindi accurate yung pressure gauge mo dyan. Tapos yung pump pressure mo rin, hindi accurate. Kala mo 3,000, tapos naging 4,000 na pala. Tapos bumigay, yung capacity receiver hindi kaya 4,000, maka sumabog. Masira pa, makapinsala pa ng taas sa'yo. Kaya huwag palitan ng mas mataas na capacity. Yan, nakabit na natin. Tapos ilagay natin ang gauge. Tapos i-pressure test natin, elect test. Tanggalin na lang natin tong kanyang trigger assembly. Kaso apat pa sama na natin sa elect test. Kanyang trigger assembly. Stainless naman kanyang loob, kaya wala problema mga ka-angkles. Yan. Minsan, yung iba daw may sumasabit dito. Kasi yung mga eyes dito, nagpakitabilhiyaan, may sumasabit. Ito all golds naman. Yan, napakalambot. Tapos yung quick reloader natin dito is same lang din sa ating Phoenix 4 na design. Kasya dito, pati yung quick reloader na design natin dito, kasya din sa ating Phoenix 4. So yan, ikabit natin kanyang gauge, tapos i-leak test natin. Katapos pakita natin ulit. Cobalt boss, karon pa rin, walang magkasyang grip. Tatlo yung grip sinubukan ko. Tapos ito, yan, hindi siya nasasagad. Binabawasan ko pa dito. Hindi siya sakto. Tapos kasi yung mga bad reviews, mga buyer ko, yan ang mga problema nila sa grip. Hindi sakto boss. So yan mga kakos, kabit na natin ang ating grip. So yung sa Cobalt, ito yung klaseng grip na kasya. Hindi ganito, hindi siya kasya. Kasi pwede naman ganito, putulan nyo lang dyan. Kasi sinadya kasi yan, kasi ito kasing trigger assembly na tatanggal. Kaya ito yung sinukat natin. Kasi kung ganito, kung ganitong grip, tapos tinatanggal to, hindi kasi siya akto dito. So yung design na grip na pinadesign natin, ganitong grip. So kaso nga lang, yung mga supplier ng mga grip sa online, minsan may makapal dito, may manipis yung pinagsukatan dito. Yung medyo manipis, kaya dito may sabit, kaya binawasan natin dito. So ayan, kabit na natin ito, M5 na screw. Kung wala kang Allen wrench, yung screw na lang. Mga ka-angkles, huwag na kayo mag-how-much. Please see description below. Nandun naman ang mga link ng mga shops natin. Ito yung ating Facebook page mga ka-angkles. Ka-angkles, nakabit na natin ang kanyang grip. Kabit natin ang kanyang cover. Actually ito ang grip pang airsoft. Lagayin to ng battery. Kasi siguro may cover. Minsan kaya yung siguro yung CO2. Ako kasi hindi na ako naglagay ito kasi dagdag pabigat lang to eh. Kabit natin ang kanyang cover.
Yan mga kangkos, nakabit na natin ng kayang tactical grip. Ayan, so natin kabit. Gusto ni sir kabitan ng ito, folding mechanism. 3D naman yan mga kangkos. Yan mga kangkos, nakabit na natin ang kayang folding mechanism at ang kayang buffer tube. So madalas yung mga yung mga buyer natin, ito, hirap nilang ipasok, minsan maluwag, minsan masikip kasi yung mga buffer tube tsaka folding adapter naman kasi na supply ng online paiba-iba. Ito may dalawang klase ako nito, same batch na pinadala, kaso yung isa sakto, yung isa maluwag, kaya yung diskarte ko na lang, nilagyan ko ng paper tape. Basta yung M30 na lang, M30 na buffer tube yung bibilhin nyo kasi paiba-iba kasi yung supply. Alanganin minsan M30 yung supply, kaso masikip. Ito rin M30, minsan masikip, minsan sakto lang din. Minsan naman dito sakto, minsan dito maluwag. Kaya yung supply kasi sa online paiba-iba din. O minsan naman yung iba gusto nilang mas maikli, ito pinuputol na to. Tapos tinatanggal tong tactical adapter, dinadirect lang kabit dito. Kaya mas magandang idea din yun kasi mas maikli na lang itong kayang tactical buttstock. So maganda din kung naka foldable ka. So nga lang ako, hindi ako mahilig sa ganito kasi medyo maalog yung ganitong folding adapter. Naman kung gusto nyo bumili ng receiver, sa iyo na yan kung gusto nyo kabitan ng folding adapter. Ito kasi kay sir kasi pinili niya lagyan ng folding adapter yan para di bali yung buttstock. Yan, mas maikli siya. Tapos pagbalik, iangat nyo lang yan. Yan, iangat mo lang konti. Tapos ayan, babalik, pasok na dyan. Yan yung folding adapter natin. Kabit na natin ang kanyang tactical buttstock. Yan yung folding adapter. Yan para gusto may pasok sa bag, pasok siya kasi maikli na lang. Backpack o kaya di ka yung yung lagayan ng mismo yung plastic yung Raptor kit, Raptor gun bag. Yan, nakabit na natin. Sunod natin kabit itong kanyang barrel. So clip type naman siya. Tanggalin muna natin to. Ito kasi sa isang unit natin tinanggal natin. Hindi pa natin to nasubukan. Meron siyang sleeve. So tanggalin natin ang kanyang clip. Tapos sukatin natin kung hanggang saan yung putol ng carbon fiber sleeve. Gawin lang natin, iatras lang tong kanyang shrinkable tube, tapos luwagan to. Please call, ulitin natin, see description below, nandiyo yung link ng Facebook page natin. Lazada, Shopee, nandun lang. Yan, luwagan natin. Tapos ikabit na natin ang ating barrel. Yan. Tulak nyo lang ng konti. Tapos saka yung higpitan. Para nakasagad tong, nakalapat na lapat talaga yung o-ring dito. Yung Copa o-ring. Pantay nyo lang paghigpit. Tandaan, huwag diretso. Mga ka-angkos, paki-subscribe na din yung ating channel at click yung notification bell para maging updated kayo palagi sa mga bagong videos na gagawin natin. Kasi kung pinindot yung notification bell, every time may upload tayo, mag-notify yan sa YouTube nyo mga ka-angkos. Ayan, so bago mag-order, bago mag-DIY, panoorin mo na yung mga videos natin kung paano i-assemble. Actually madali lang, sa una lang naman mahirap kasi minsan
di pa kumpleto yung mga tools mo, tapos hindi nyo pa alam yung gagawin, maganda kung ano, yung advantage kasi yung mga DIY sa una lang naman yung mahirap, tapos kapag kayo nag-assemble, kung may problema, alam niyo na yung gagawin sa unit niyo kasi kabisado niyo na paano i-assemble, paano troubleshoot. Ayan. Kasi i-forward na natin yung kanyang shrinkable tube. Yung mga kakos, nakabit na natin ang kanyang barrel. So ngayon, naputulan natin ang kanyang shrinkable tube kasi lagpas na siya. So mga kankles, nakabit na natin ang kanyang barrel, pati kanyang silencer. Actually, napakadali lang i-assemble pag kabisado nyo na mga kankles. Kaya gusto yung makatipid sa unit nyo, maganda kung magdi-DIY na lang kayo. Tapos order kayo ng isang Phoenix receiver. Full CNC made, stainless pa ang ating internals ng ating mga receiver mga kankles. Nabusan tayo ng extra under railings, yung 2 to 5 mm yung yung haba. Nakabit na natin ng kanyang extra under railings. Kahit wag sa inyo naman, optional naman kung gusto niyo mapalagay ng ganyan. Kung gusto niyo direct bipod na lang, pwede naman. So ngayon ikabit na natin ang kanyang bipod. Yan, napakaganda na unit ni Sir. Army Green Cobalt. Of course, nakabit na natin ang kanyang bipod. Ayan, buo na siya. Yung kulang na lang yung scope. Tapos test natin. Cobalt. Yan, buo na. Army Green, Cobalt, Army Green. Maganda yung Army Green. Ano siya? Attractive tingnan. So, pag collapsible, yan, maganda rin. Yan mga ka-uncles. Sa mga gustong magpabuo, message lang sa ating Facebook page o di kaya sa ating Facebook account. Nandyan yung link, description below. Check nyo lang mga ka-uncles. Huwag na kayo mag-comment ng how much kasi hindi din tayo nagre-reply dyan sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page kasi napaka-stricto ng lalo sa Facebook, napaka-stricto. Mag-message ka lang, mag-comment ka lang, tapos reply natin na yung price yun nagbo-block yung account natin o di kaya yung video ina-upload natin. Kaya kung gusto yung bumili, magpabuo, message lang sa ating Facebook page. Nandiyan yung link, description below, nandun naman yung link. Click nyo lang. Kasi alam ko naman yung mga nagka-how much yan yung hindi na pinapanood yung mga videos natin. Kaya maganda kung panoorin nyo para alam nyo yung gagawin. Yan, collapsible buttstock. Foldable buttstock. So lagyan natin scope. Test fire natin mga ka-uncles kung gaano siya accurate ang isang Cobalt. Tapos natin, i-power test natin. Stable naman yung kayang power dito. Ka-uncles, i-test natin ang isang power ng isang Cobalt. Ayan. Tapos yung logo natin, MD, combination ng MD at saka Phoenix Airgun. So, i-test natin. So, bago mag-adjust ng power, logan mo na itong kanyang lock screw. So, hindi pa siya naka-maximum. I-test natin. Malakas itong isang Cobalt receiver. Alam ko nasa 1000 fps capacity. So, yung mga ka-uncles, 1000 plus.
So hinaan natin kasi hindi rin magandang accuracy ito kapag masyadong malakas. So i-test muna natin ulit para siya kalakas. Hindi pa siya naka maximum power mga ka-uncles. Yan, 1019. So sa pag-adjust, luwagan muna natin to. So bago mo hinaan, yung mga ka-uncles, na-adjust na natin ang kanyang EPS ng 900 plus. Kasi kung masyadong malakas, hindi rin maganda tumama. Maganda yan kung kaslag ka, pwede mo pang taasan. Ayan, test natin ang kanyang EPS. So, 942. Focus natin. Angkos 922. So goods to go. I-test natin ang kanyang accuracy. Cobalt receiver. Ito natin. Nababa na ang kanyang power. Kanyang tank pressure. I-test natin. Yan, lakas. Mga uncles, i-test natin ang kanyang accuracy. Short view muna tayo. So gamit natin receiver ngayon is Cobalt receiver with 4 inches clip type ang kanyang lagayan ng barrel. Tapos adjustable ang kanyang power mga ka-uncles. Yan, ganyan, yan yung kanyang adjustan ng power. Tapos full CNC made stainless ang kanyang internals. Yan, naka-clip type. Tapos yung kanyang swing, naka-o-ring na din siya. Tapos meron pa siyang stopper. Yan, pag swing mo, hindi na yan nalagpas. Hanggang dyan lang yan. Kasi may stopper siya mga ka-uncles. Full CNC made stainless ang kanyang internals. Adjustable power, adjustable din ang kanyang trigger pull. Pwede mong higpitan, tigasan, o lambutan. Tapos yung gauge natin sa gilid na nakalagay yung gauge natin, ang isang Cobalt receiver. Dati kasi sa ilalim. Ngayon in-upgrade natin sa nasa gilid na. Tapos ang kanyang power adjuster, meron na siyang butas-butas para mas madali siyang i-adjust mga ka-uncles. So, ito yung inabail ni Sir Brian Mendoza from Cebu with bipod, extra under railings, Taiwan regulator, 0.42 liters na all-safe carbon fiber tank, AC barrel, 24 inches, 12 grooves with jumbo silencer. Tapos yan, naka collapsible buttstock, retractable buttstock. Pwede mong habaan, pwede mong iklian. Tapos na siya, collapsible, foldable buttstock. Yan, nababali ang kanyang buttstock mga ka-uncles. So napakadali lang. Kung gusto mong wala nang foldable buttstock, tanggalin mo lang itong kanyang adapter. Kung gusto mong mas iklian mga ka-uncles, yung ginagawa kasi ng ibang buyer natin, foldable buttstock pero pinapaikli pa nila. Yan, ginagawa nila, ito, pinuputol nila dito, tapos tinatanggal tong tactical adapter. Tapos ito, naka-direct na dito. Magandang idea din. Yung iba din, nagko-compact sit-up with using yung 14 inches barrel, tapos 0.22 liters na tangke. Tapos folded. Kaya napakaikli, pwedeng ipasok sa bag. Ito kasi pang long range nating setup ngayon, naka 900 plus EPS. So kaya natin kayo na masyadong malakas, 1000 EPS. So kabisado natin yan, yung unit natin, mga AC barrel. Masyadong mataas, hindi maganda tumama. Kaya yung tune natin dyan, 900 plus. Kung gusto yung mas maraming shots, pwede yung babaan pa yung power ng unit mga ka-uncles. So ngayon i-test natin, napakaganda na accuracy. Yung sinubukan ko kanina, hindi na ako masyadong nag-adjust ng kanyang scope. Kasi ito kasi kinabit natin sa previous unit natin na Phoenix 4. So halos pareho lang yung railings niya, standard naman yan. Yung sukat dyan, tapos yung alignment. Kaya paglipat ko sa ibang unit, hindi na masyadong nag-adjust ng scope adjustment.
Kaya yan kagandahan kapag full CNC made ang receiver. Napaka-accurate ng kanyang pagkagawa ng lahat ng parts mga ka-uncles. Napakalambot ng kanyang hammer tsaka trigger. So yan mga ka-uncles, test natin ang kanyang accuracy, i-group test natin. Yan yung importante sa isang unit. Accuracy, quality, tapos ang kanyang yung physical appearance. Yan, napakaganda. Tapos quality din ang pagkagawa. Full CNC made stainless ang kanyang material. So hindi yan tulad ng isang Indo na mga unit, napakalambot ng mga material. Pati yung mga trading, napakadaling malustred kasi T6 aluminum, napakatibay. Mas matibay siya compare dun sa mga Indo-made na mga natin na ilalabas natin ng mga unit. So ayan, maporma nga lang yun. Ito rin, maporma din naman. So ayan, hammer type ng ating unit. Ano pa bang nito? Yan, napakaganda na kayang trigger mga ka-uncles. So yung gamit pala nating scope dito is Markol Optics na yan ito, 624 by 50 first focal plane. Markol Evolver. So test natin ang kanyang accuracy mga ka-uncles. So gaano siya ka-accurate kanyang panama. Yan. Yung pinakadulo na dahon. So balahan muna natin. Napakadali lang man sa isang hammer type kasi mas napakadaling i-zero yung scope. Ang ginagawa ko kasi sa pag-zero ng isang hammer type na PCP, binubuksan ko lang to. Tapos sinisilap ko tong butas. Kung saan siya nakatapat, doon ko rin tinatapat yung scope, ina-adjust ko. Kaya napakadaling i-tune ng isang hammer type na receiver or PCP. Unlike kasi sa isang side lever, hindi mo kasi nasisilip yung butas. Unlike sa hammer type, napakadali. Silipin mo lang yung butas, tapos itapat mo yung scope mo. So ngayon, i-test natin mga ka-uncles. Swing mo lang, lagay pilit. Gamit natin pilit ngayon is GSB na 18 grains. Yan, tapos swing mo lang ulit, balik. Tapos kalabit mo yung hammer. Tapos kapag nagkakanting ka, naglalakad ka, i-deactivate mo lang for safety. Yan, hindi huwag mong yan, naglalakad ka na naka-activate yan. Madali lang naman, yan, hawakan mo lang to, tapos i-activate mo yung trigger. Yan. Pero hindi ka na magbabala kasi may bala na yan. So kapag may ibon, madali yan, kasama mo lang ulit. Kasi yung unang receiver natin na may safety lock, medyo may kamahalan na din kasi hindi na siya magiging budget meal. Tapos hindi naman siya masyadong gamit yung trigger lock. Kasi pwede mo naman i-deactivate. Pero maganda din yun. Kasi sa sunod natin, meron tayong isang Python na receiver, ongoing pa. Nilagyan natin ng isang safety lock yung kanyang trigger assembly. So i-test natin ang kanyang accuracy mga ka-uncles. Yan yung pinakadulo na dahon. Test natin kung gaano siya ka-accurate. So gagawa muna tayo siyang butas. Tapos yung target natin is moving target pa yan. Gumagalaw pa. I-test natin. So, gawa muna tayo isang butas mga ka-uncles. Tapos doon na rin tayo natin gagawing target. Ayan, medyo magalaw pa nga lang. Medyo magalaw yung natin. Yung lamesa.
So first shot natin. Second shot. Mga ka-uncles, magalaw yung lamesa. Magalaw yung target. Sa around 1 to 2 cm. Grabe, galaw. Lakas kasi yung hangin mga ka-uncles. I-try pa rin natin. Yan, medyo magalaw ang ating target. Mga ka-uncles, alas isang butas lang. Medyo gumagalaw yung target natin. Malakas kasi yung hangin. Try natin i-adjust. So, apat na shot mga ka-uncles. Yan. Tapos isang butas lang. Adjust kasi natin yung scope. So yan mga ka-uncles. Yan. Na-zero na natin. Tapos ilang shot na to? Pang-anim ata. Yan. So, gawa tayo ulit ng butas sa kabila. Na-zero na natin. Medyo magalaw kasi kanina. Yan, dikit-dikit lang. So, sa kabila, gawa tayo. Gawa tayo ulit ng butas sa kabila mga ka-uncles. Yan, gawa tayo ng butas sa kabila. Gawin natin target ulit. Yan, isang butas lang, pilit to pilit. Medyo nawala na yung hangin. Magalaw kasi kanina, mahangin. Yan, isang butas lang. Maganda, tumama ang unit ni Sir Brian Mendoza from Cebu. Shout out sa'yo, sir. Maganda ang unit mo, sir. Isang butas lang, oh. Isang butas lang. Pang ilang shots na to mga ka-uncles, pero hindi pa rin nagbabago. Masyadong malaki na yung butas. Daan na sa gitna.
Yan. So, hindi nagbabago, isang butas lang. Napaganda. So yung unang batch natin na tira yan. Tapos in-adjust natin yung scope. Tapos sa kabila na, yan na yun. Isang butas lang. Kaganda ng unit. Mr. Brian Mendoza from Cebu. So yan yung unit mo sir, nabuo na natin. Napakaganda. AC barrel, steel barrel, 12 grooves. Napakaganda ng barrel natin. Kaya ma-enjoy mo talaga yung unit mo kapag maganda tumama yung unit. Anhin mo yung maganda yung forma. So dati kasi hindi natin sasabihin kung saan galing. Marami tayong in-order na unit pinagawa. Yun nga lang, yun problema sa barrel, hindi siya accurate. Ma-forma siya pero hindi mo rin masyadong ma-enjoy kasi hindi maganda yung barrel. So advice ko lang sa mga air gunner, so magdi-DIY, huwag yung tipirin yung barrel. Yan yung pinaka-importanting bagay sa isang part na isang PCP. Yung barrel talaga. Kasi kahit anong receiver yan, napaka-mumurahin na receiver or ano ba yan, homemade lang yan. Basta importante yung barrel talaga. Kahit na unregulated yan, maganda pa rin tumama basta maganda yung barrel mo. So yan mga ka-uncles, please subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo ulit. Ulitin natin, click nyo yung notification bell para mag-update kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. Tapos huwag na kayo mag-comment ng how much sa baba. Please see the description below, nandun naman yung mga link ng shops natin, online shops, Lazada, Shopee, pati yung Facebook page, Facebook accounts. Doon kayo mag-message kung gusto nyo ng discount. Doon kayo mag-message sa ating Facebook page. Sa mga repeat buyer natin at saka mga reseller, sa mga nagpapagawa ng mga receiver, gumagawa din tayo mga receiver na sarili yung design, sarili yung logo. Send nyo lang sa amin, gagawin natin yan. Kaso may minimum tayo kasi CNC made yung gawa natin, hindi tayo mano-mano gawa. May minimum tayo na 15 pieces para sa mga gustong mag-reseller o gagawa maging reseller ng isang airgun. Gawin natin yung design mo at logo mo, pati yung kulay. So sa mga repeat buyer natin, sa mga reseller, so ganun pa rin, malaki yung discount na binibigay natin para makabenta din kayo, mabigyan nyo yung mga tropa nyo na gusto mag-DIY ng mga unit. So yan mga ka-uncles, see you in the next video.